back mga kabarangay. Dito po sa ating, actually ano 'to, parte pa rin 'to ng Barangay New Zealand podcast 'no. Pero ginawa ko na 'to ng espesyal na Teach Kapihan ay, espesyal na po siya na segment na under pa rin po sa Barangay New Zealand podcast powered by Net Kapihan. Dahil, siyempre gusto ko i-focus yung mga guro, yung mga estudyante, yung mga magulang nasa edukasyon. Kaya itong ating pag-uusapan ngayon is something to do with education, non-formal education to actually creative non-formal education. Ako po muli ang inyong kaibigan sa ipapuwi ng inyong Direk Rene, ang inyong Kuya Rene, nagbabati po sa inyo ng magandang araw, magandang gabi dito po sa ating programa. Sana po ay nasa mabuting kalalagyan po kayo habang ngayon ay yung school holidays, no? Malapit na tayo bumalik muli sa eskwelahan. Kaya dito po sa ating Teach Kapihan podcast ay sa araw na to ay isang guro na naman ang ating i-feature ang ating mga kwentuhan, no? At ito po yung ating makakausap ay si Jobel, Teacher Jobel Junco Nunez mula po sa Christchurch. Hi Jobel, magandang araw sa iyo Jobel. Kumusta ka na? Hello po, Direk Rene. Thank you so much for having me po, and thank you po. And I'm feeling and doing very well naman po. Thank you so much. Okay, very good. Kasi si Jubel po ay isang nagtuturo po siya ng sayaw. Pero non-formal po, hindi po sa, kasi dito sa New Zealand, meron tayong sa high school, di ba, merong dance, yung course na dance, no? Mula year 9 hanggang year 13, merong dance. Pero dito si Jubel, she is a teacher, a dance teacher, pero non-formal po ito. Labas ng, labas ng mainstream, pero importante pa. Pareho pa rin ang discipline, di ba, Jobel, no? Yung Yes, practice, pareho din naman hindi lang sa school, ano? Opo. Parehas din po ang ang take namin sa kanya. And si Jobel po, siya po ang, as I said, taga Christchurch, siya po ang may-ari ng Euphoria Dance Studio, no? A couple of years ago, siguro mga 2 years ago, ay nakapanayam natin si Jobel sa ating programa, no? At actually, ito ay parang we're revisiting. Naalala ko yun yung yung pinakita pa sa akin ni Jobel, yung kanyang studio, di ba? Parang yung unang studio, parang yung sa garahe ba yun? Parang Garahe po. Parang hindi makeshift talagang may salamin, may kumpleto na Kaya doon ako nag-isip, sabi ko, pwede pa lang gawing studio yung garahe, para may TV studio din ako, parang gano'n. Nakita ko kay Joel. Joel, just to put into context, taga saan ka sa atin sa Pilipinas? Taga Mandaluyong po. Sa Manila sa po labas, talaga. Di ba yung Mandaluyong sa labas na siya. Kasi tumira din ako sa Mandaluyong sa 9 de Pebrero, no? Yung street na 9 de Pebrero. Tumira din. Saan banda sa Mandaluyong kayo, Jubel? Malapit po sa Vergara. Calentong. Okay po. Calentong, oo. So doon ka lumaki, doon ka sa doon ka rin nag-aral saan ka nag-aral ng high school? Sa OB Montessori Santa Ana po. Parang mga 2 jeep from sa bahay po. Yung jeep papuntang Santa Ana, oo nga, no? Yung punta ba yun? Punta, Santa Ana, yung tatawid din sa... Yes, tama po. So, doon ka nag-high school and then nag-aral ka ng college sa Pilipinas o dito na sa New Zealand? Sa Philippines po, sa UP Diliman po, sa QC po. Anong course mo sa UP Diliman? Dance major po, performing arts. Opo. Yun naman pala Oo. Lalaktawin ko na. Ba't hindi mo pinursu yung dance as a dance teacher dito sa New Zealand? Ba't hindi mo na siya, Dito po sa New Zealand? Yes. Ano tawag dito? Yun po yung ko pa rin ngayon po. Do you mean po yung sa school talaga na pagtuturo? Yung sa school talaga. Hindi mo siya iniisip na
magturo sa school? Possible naman po, kaya lang siyempre pagka nasa school may rules na kailangan mo Yes. sundin. Parang Oo. sa ano ko at least yung sarili kong gusto or sarili kong Hmm. rules sa when it comes to my Oo. dancers, mga students ko. Parang mas free, I feel free kasi lahat ng puwede kong alam ko natutunan sa Philippines na ayokong mangyari sa kanila parang Mm. puwedeng-puwede ko siyang ta's anytime puwede akong magbago ng rules. Unlike po 'di ba 'pag may school na they tell you what you May teach, curriculum. Oo. opo, parang kailangan susundin mo siya. So, parang Correct. feeling ko parang tali ako pagka nasa isang ano Oo. lang ako, parang Tsaka gano'n yung po. creativity siguro 'no, Jovel 'no, yun yung siguro yung creativity dun na medyo kasi may NCAA standards, may mga ganyan-ganyan, may assessment 'no. So, ano yung I understand, what you nung so dance and arts major ka sa UP Diliman, did you practice your ano, what you took up in the university nung nasa Pilipinas ka? Yes po, for ano po, 5 years po 'yun, 5 years sa Philippines. So, Oo, ang ano namin what were you doing? May studio ka rin doon sa Philippines? hindi po sa ano po so in 5 years po dun sa UP, so talagang may technique dance kami, we always dance like every day. And then aside from Ah, that po, may dance din ako sa different dance company, from Daloy Dance mm, Company. Parang focus siya sa contemporary. So after school, nag-e-extra ano pa po ako with other dance company, parang mm. extra extra training, Anong parang gano'n. anong dance company ito, Jobel, na nasa Philippines when you were there? Daloy Dance Company po siya, Ah, contemporary po yung focus niya, opo. Pero oo. before that, galing din po akong, Ballet Philippines. So from classical to contemporary pala yung ano, yung exposure and experience mo. Wow! Yes po. I never realized that 'no. Akala ko Opo, si ballet po talaga Jobel yung ano, ballet po talaga yung kung saan ako nag-start before, sa Ballet oo. Philippines. And At yun po, ano yung passion mo for dance? Bakit meron kang passion for dancing? Ano ano meron? What do you get out of ano yung kasi you're an artist, eh, di ba? Ano yun? Anong feeling? Ano ba yung you know? yes. I think yung feeling po na 'di ba sometimes we have feelings, may emotions tayo na we can't say it using words. So feeling ko as a Mhm, dancer and sa mga mananayaw, yung feeling na you can express yourself without saying anything. And siguro mhm, nga parang sa mga athletes, passion nila kunwari sa basketball or volleyball, parang mhm, feeling ko it's same thing with ano pagka-artist ka, 'pag when you're singer or dancer, parang dun mo na-e-express fully yung sarili mo mhm, when you express yourself para sa mga loved ones mo, 'pag may shows, yung mm, gano'n po. Tas mhm. feeling ko yung pinaka-rewarding dun is yung seeing yourself and yung mga students get Ah, better. And then oo. 'pag siguro yung feeling din na when someone watches us parang, "Uy, ang Mm, galing mo, nakakatuwa." Ganun. Yung parang you get mm, to parang sa everyday life na nangyari sa'tin yung mapangiti lang namin sila or ako na mhm, in a span of an hour or 30 minutes na, "Uy, ang saya, I feel ganito, relax, seeing you dance," ganyan, ganyan. Parang ang sarap hmm, sa feeling na kapag in a way, ang sarap sa feeling na as a dancer and then ang sarap din sa feeling na nakakapagpasaya ka rin po at the mhm, same time. So, parang hmm. give and receive siya, parang gano'n. Oo nga And 'no? and it's healthy kasi you keep on moving, wala ka namang parang ano siya, parang lahat ng aspects niya parang and you get paid when Mm, you get to mhm, perform din. So, parang lahat ng ano mo talaga kumbaga ika nga po ikigai, mm. 'di ba? Kung ano yung passion mo, parang gano'n po. Alam mo Jobel ano, as you are speaking 'no, although hindi ko masyadong ma-recall yung ibang mga pinag-usapan natin kasi thunders na ako, eh, thunders na yung kuya mo, eh, kaya pero the way you explain it is you have matured 'no, hindi ko sinasabi childish ka nung Hmm, unang interview, pero yung outlook and, I think you because of your passion and what you're doing 'no, uh, and you're very confident 'no, yung pinag-uusapan mo na
yung sa dance. Kasi which brings us now to ano, yung dito nga, no, yung Euphoria Dance Studio na tinayo mo, no? First of all, bakit yun ang pangalan na pinili mo? Euphoria. Ano po, pero dati pa lang po nung bata pa lang ako, it's one of my dreams to have my own dance studio. As in, high school pa Okay. lang po ako. Parang alam ko na someday, magkakaroon talaga ako. Talagang nilalagay ko siya dati sa paper, sa diary Mhm. ko. I can still remember before I would choose names, pero I would choose Mhm. Juncos Dance Studio, parang ganun. Pero parang may friend ako na nagsabi na, hindi dapat kung gagawa ka ng dance studio mo, medyo ano yung name, yung Mhm. matatandaan madali, tapos masarap sa feeling, ganyan, ganyan. So parang naisip ko po is, may nag-suggest sa'kin ng Euphoria Dance Studio kasi nga when it comes to Euphoria, iba rin daw yung paggagawa ka ng brand Mhm. name na with Mhm. emotion. So sabi ko, ay sige, ang gusto ko kasi sa dance studio ko yung we can have everyone feel parang they belong, and yung Mhm. yung extreme happiness, kaya po parang Mhm. Euphoria kasi diba parang extreme happiness, parang Mhm. pinakatuktok ng Correct. kasiyahan yung Oo. talagang parang nasa bliss, parang gano'n po. Mhm. So, yun po yung naano ko. So, yun po yung napili ko na Euphoria Dance Studio kasi medyo ano siya, parang very fresh, very Mhm. parang happy yung feeling. Yun yung goal ko na Yes. pagpasok sila sa studio, Mhm. wala na, parang gusto mo lang sumayaw na walang Mhm. pressure from outside Yes. world, yourself as well. Yes. Masaya lang yung Correct. Yeah. yung ano lang po sa student and teacher na tsaka sa mga classmates nila na Yeah, that's na very good, no? Very good. opo. Kasi alam kasi masyadong bata ka pa, no? So, hindi mo na siguro naabutan yung Euphoria. Dati may Euphoria Disco kasi sa Makati, di ba? Yun Opo. yung hangout ng mga estudyante ko sa Colegio San Agustin, yung mga panahon na yon sa may intercon nga, I can't recall kung saan na yun, no? Yung disco na yun. Kaya nung nalaman ko na Euphoria dance studio, parang sabi ko, that sounds sounds good, no? And so, Hmm, I remember when we started, yung unang panayam ko sa'yo, your studio was in your garage, no? Yung garahe, di ba? Pinakita sa akin yung picture, you know. And then, of course, you have your own dance studio na, no? Pero yung passion mo talagang, ano eh, kitang-kita na you are really, love doing this. Not just teaching, performing, and also not only nationally or locally and nationally, but internationally. Kasi yung several occasions na sumali kayo sa mga competitions, no, sa Australia, tsaka even dito sa Auckland yata, no, may competition nung time na yun. Hindi lang tayo nagkatagpo na ano mm. 'to, yung, mag-meet 'no. Have you heard of this ano, yung parang last weekend meron yung dance competition dito sa Auckland, 'di ba? Yung may dalawang Philippine team na pumunta, and I understand ay ano yata Hmm. nanalo sila. Pero going back to your crew 'no, yung dance ano, so anong style ang ano, ang tinuturo mo sa ano, sa Euphoria Dance, Studio, Jubel? Mainly po we teach hip-hop po, hip-hop. So yung ano ko po yung choreographer ko din po at nagtuturo po siya ng walking. So it's a kind of a hip-hop style kasi Mhm. sa hip-hop may different hip-hop styles. May breakdancing, walking, voguing, merong locking, popping, basta marami pa po siyang iba't ibang Mhm. style. But mainly we teach ano po, we teach hip-hop. But I also give out classes for ano din, baby ballet, may jazz din. Pero at the Hmm. moment kasi medyo semento pa po yung floor namin sa bago naming studio. So at the moment hip-hop po yung hip-hop pa lang po yung aming binibigay na training. Mhm. But aside from dance, nagbibigay rin po ako ng self-development training program. So when I Oh. say self-development, it's not just parang I always believe na parang sa Philippines kasi parang kulang sa emotional intelligence Hmm. yung mga estudyante. Pero Mm. not just the students, it's the teachers as well. So Mhm. parang I always believe na when you heal from the inside,
it's easier for Mm. me to teach the dancers. So medyo ano na siya, medyo pinasok ko na yung komplikado. Para na po ako minsan feeling ko naging ano na rin ako, nagka-counsel na rin, parang counselor na rin at the same time and all that. Kasi dance is a therapy, di ba? Parang therapeutic din ang you know, when you Very move and you listen to the music and you know, yung na-immerse ka. So I guess it's a natural progression sa'yo, Jobel, no? So as a teacher, as a coach for dancing, for the movements, siyempre papasok na ngayon yung parang add-on ano, add-on things that you're doing and which is very good, no? Magaling yan na ginagawa mo. So ano ang age ng ano mga estudyante mo? How young can someone start ano yung sa dance and how old yung mga thunders kagaya ko pwede pa ba yun? Parang gano'n. Pwede po. So nagsa-start po, from 3 years old, pinakabata pa yung 3 years old. Pero minsan kasi, I prefer mga 4 years old para medyo nakaka-ano Mhm, na sila konti. Kasi minsan ayoko rin naman masayang yung pera ng magulang ko, hindi rin sila mm, nagsasayaw. So, mhm, pero 'pag yung ibang 3 years old naman po kaya nilang pu-pick up, kaya nilang mag-behave. So, mhm, 'pag nakita ko sa first ano, sa first class nila na okey sila, kahit 3 years old sila, pinapapasok ko na po. So, mm, early, yun po 3 years old and then 3 and siguro ang pinakamatanda ko na naging, naturuan is mga 50s. mhm, So, yan again po kung as long na gusto mo din talagang maaral siya, na-realize ko rin talagang, kung consistent po yung no matter what age, kung consistent they mhm, really wanna learn. So, yeah, we can still see at saka ako po as a teacher, nakita ko rin po yung growth na kahit yung 52 years old na yun, na gusto niya mhm, talaga so every Thursday, I remember every Thursday last year talagang wala siyang mintis, wala siyang na-miss na class. Kasi hmm, nakikita ko po talagang possible kasi, kahit ako as a mm, dance teacher, possible ba 'to matutunan pa niya ganito, ganyan. Pero at the same time parang, consistency is key when it comes to, everything talaga kasi again po training lang talaga para at least mhm, para maano nila yung kunwari when it comes to dancing, yeah, ma-hone oo. nila. So, yes po. Yun po yung pinakamatanda na ano, 52. Jovel, on an average, parang gaano kahaba yung session, no? Isang oras ba, isa't kalahati? And how many weeks ba ang ano nun or months ba yung per class, ano, on the average, no? Yung yung ginagawa ko po kasi sa dance studio ko and when it comes to kahit sa ibang dance studio, they do it per term. So, kunwari 1 term is 10 sessions. So, 'pag Mhm, mga kids hip-hop po or teens, yung mga hindi naman po sasabak sa competition, once a week lang po sila and it's just an hour of a class. Kasi para hindi mhm, rin sila ma-bored masyado and they get distracted very easily, yung mga kids ngayon. So, we just give mhm, out, 1 hour for that, session po. And then kunwari dun sa mga nag-audition po at nakuha sa competition team, yung mga 'pag may mga performances kami or events na kailangan salihan, yun po twice a week kami nagpa-practice at nagsa-start po kami from 6 PM ta's siguro latest na 12 AM nag-e-end, gano'n hmm, kahaba. So talagang wow, sagaran oo, ang aming practice kasi that's the mhm, only way para at least mas gumaling pa sila or kami yeah, po para, mhm. ah, yun po. So Naalala ko yung naalala ko yung mga pamangkin ko sa Wellington ano, kasi nung ano yung gano'ng age nung mga 5, 6 hanggang high school, yun ang ano nila, eh, meron silang ano, yung may training sa kanila outside the school at nakabuo sila ng grupo, yung mga gano'n. Yung hip-hop nga yung sayaw nila. Pero no after high school, so siyempre may kanya-kanyang ano na, university, so wala na. Pero naalala ko, nakikita ko yung mga pictures tsaka videos na bata pa sila, eh, talagang ano, parang ano yan Jubel ano, yung hip-hop parang ano yan, eh, nakaka-attract yan ng mga kabataan ano, yung Opo, upbeat po sa kasi yung songs, eh, tapos R&B yung mga kung ano yung mm,
kung ano yung uso na song, pwedeng kung ano yung uso mga kunwari Bruno Mars or mga Usher, ganyan. So, parang nakaka-relate lahat. Tas very, parang medyo talaga parang maiengganyo ka sumayaw kahit yung nanonood kasi very fast beat yung, unlike kunwari pag ballet or jazz, parang wala masyadong pero pag hip-hop, medyo parang lahat, parang mapapasayaw rin kahit pati yung audience, mapapasayaw talaga na. Opo, pwede mo kasing i-mix yung music, so pwede mo siyang gawin ng, parang you're free to do whatever you want when it comes to the music. Pero pagka mga ballet na hindi mo siya pwedeng i-change, very strict kasi, parang ganun po. May routine, may routine yung mga classical na no? Ito may parang pagka-creativity and so, Jubel, yung session. So, at the end of the may recital ba tawag nun or performance? Performance po. We do every mid-year, which is July. That's the first performance. And then the last po is on December na. Yung parang biggest na po namin sa theater na talaga. Usually po sa first week of December. Yung sa December sa theater, yung big venue na, yung Yes po, yes po. So, ito yung mga estudyante na for 6 months, diba? So, doon magpe-perform sila na yung to showcase their yung natutunan nila, tsaka yung creativity, artistry nila. O naalala ko sa Pilipinas, yung mga singer, di ba? Meron doon yung Center for Pop Music, sina Butch Albarracin, kasi naging kaibigan kami. So, nanonood ako ng mga yung parang recital tawag doon. So, ito, performance, sa dance. Yes. So, upcoming yung July. Now, ito yung mga kabarangay, ito yung detalye ni Jobel. Ayan, yung mga nakikinig, nanonood ngayon, baka interesado, dyan sa Christchurch, ito yung kanyang mobile number ay 022-566-2549 at ang email naman ay jobel.nunez@yahoo.com. And para sa karagdagang detalye at informasyon, pwede niyo rin puntahan ang website sa www.euphoriadancestudio.co.nz at nandun kompleto kung ano yung mga gusto nyo makita. Jobel, this is already the third year, Third year na ba ng dance studio ito or second year? Actually, na po, fourth? Fourth na. Okay. 1, 2, 3, 4. Yes, fourth year na po. Oh, that's good. Oo. Time flies. Sabi kasi nila, pag you start a business, yung first 3 years, ang sabi nila, ang medyo talagang challenging. And if you overcome the third year, may challenge pa rin, pero medyo, parang maandar-andar na. And I think that is where you are at right now. Your dance studio is in the CBD. Nasa CBD ba yun sa Christchurch? Medyo malapit po sa city po. Hindi naman po kayo. Yes. At siguro pagpunta ko dyan sa May, magkita tayo at personally ma-congratulate kita at nang makita ko rin yung studio mo at saka yung magkape tayo, yung mga ganun. Kasi alam mo, Jubel, yung mga like young people like you, na may passion and then they turn their passion into ito hindi to negosyo parang business pero at the same time yung may deeper purpose akong nararamdaman diyan sa iyo So and palagay ko yung siguro kasama na diyan yung UP Diliman training mo na yung parang aktivista na gusto mong maano yung mga aktivista hindi in the sense na sa gobyerno pero aktivista in the sense of yung tao yung enhance mo yung tao yung kung ano yung capability niya and I think you're on the right path tama ka nga you have ikaw mismo ikaw na yung ikaw yung may-ari ikaw yung choreographer ikaw yung teacher ikaw yung gagawa ng curriculum so yun you don't have to go through the process of
teaching something na hindi naman galing sa'yo, di ba? Yung parang, and then kasi, I don't know, as the teacher siguro, when you have a student, so titingnan mo yung, ano ba kaya nito? Ano bang ano nito? Ano pwede dito? And you cater to that, no? Unlike pag nasa mainstream eskwelahan tayo, eto yung ano, kailangan magkasyahin natin to. Although pwede tayong mag-tweak natin yun na ano, kasi creativity naman to. But yeah, I'm so happy and excited na ikaw ay nandyan, no? So ngayon, pag-usapan natin yung mga international competition. Yung sa Australia, no? That was 2 years ago ba yun? Last year lang po. Last year. Last year. Oh. Last year po. And marami kayo, di ba? You brought a big group. 25, ano po, dancers. 25. Saan kayo nag-perform? Sa may, saan nga ba yun? Nakalimutan ko na po. Sydney po kami. Pero nakalimutan ko po yung exact place. Pero, challenging po yun. Po? Hip-hop competition din yun. Competition din po yun. Nag-qualify po kami dito sa Christchurch. Kami po yung nanalo. Kaya we had the chance to compete there. Oh. So, were you there as representative of Christchurch or New Zealand? Or ano yung ano? Representative of ano po? Basically, New Zealand at saka Christchurch po. Okay. And your students, Jovel, hindi lang naman sila lahat Pilipino, no? Kasi nakikita ko sa video, iba-ibang, it's a multicultural, no? Although, marami siguro mga Pinoy, pero iba-ibang grupo, no? At dito naman sa national, I think, when was that? Last year din ba yun? Pumunta kayo dito to compete? I think that was 2 years ago po, yun yung Hip Hop International naman po na tinatawag na competition. Dito sa Auckland ginawa? Auckland po yun. Kung pag nag-qualify ka, ibig sabihin pag nasa kunwari top 3 ka, you get a chance to go to LA naman po. So sa LA kayo pumunta? Hindi po. Pagka nag-qualify dyan po yung competition na sinalihan natin. So, anong competition ang piniprepare nyo for this year or for next year? Or ano yung upcoming projects nyo, Jovel? This year po, ang piniprep namin ngayon, nagfo-focus kami sa merong Hip Hop Unite. It's our first time trying out that, na-try ko na po siya as a duo. Yung dalawa lang kami ng co-teacher ko. Pero this time, yung mega crew, which means yung malaking group or troop na tinatawag po. So next June po, June 20 sa Wellington naman po kami. So pag nanalo kami, again, qualifier ang tawag po sa kanya. Pag nag-qualify kami doon, we get a chance to go to Europe naman. Tapos lalabanan naman namin yung iba't ibang countries naman po doon. Parang ganun po. So itong June 20, Jovel, nasa Wellington kayo to compete or next year pa? This year po. This year, okay. Oo. Kasi yes, June 20 is a Friday. Kasi alam ko, 21, Saturday, nasa Wellington ako. Meron din po kami doon. Meron din po kami, 20 and 21. Okay. Oo. Kasi, I know, meron akong workshop sa Wellington on the 21st. So, kasi gusto kong panoorin itong yung mga ganito. Saan gaganapin po? Sa Lower Hutt po, pwede ko po sa inyo i-send yung details just in case po. Okay. Yung address. Pero sa Lower Hutt po ba sa Wellington? And then i-push natin, i-promote natin so that marami tayong maraming manonood at it will boost the Di ba, Jovel, ganun yun, di ba? Yung pag sumasayaw ka, like you're a singer or yung crowd, nakakaano yan di ba? Yung parang naengganyo ka. Sobra po. Iba po yung feeling na may nagsusupport sa'yo kesa yung walang sumisigaw na let's go, kaya mo yan. Iba pa rin yung talagang pag-andami. Parang mas maano kang mag-perform. Parang energizer namin na pagka may sumisigaw or talagang maingay yung crowd. Iba po talaga Tsaka iba rin po talaga yung crowd na after how many years of dancing here sa New Zealand, iba yung crowd ng Filipinos talaga. Talagang
talaga, nagwawala talaga. Kaya Nagwawala nagugulat talaga. sila naman na parang, "Ba't ang mga 'to, ang gugulo," parang gano'n. Pero parang nakita nila yung ang saya na Mm, kahit mag-third place kami, second place, kami pa rin yung pinakamasaya. So, feeling ko mm. dun kami natatandaan ng mga ibang dance studio rin po, yung pagka no matter Okey, we win or lose, talagang kami yung talagang masaya kami. Kasi yun din yung masaya, tinuturo oo. ko sa students You're ko na yes po. enjoying the moment, oo. Enjoy the moment and the bonus of that is winning. Parang gano'n yung lagi kong Mm, ano sa kanila binibigay na na ano na isipin nila matalo o manalo I think yung pinaka maki-keep namin is yung process of doing it together from how many correct, months na ano, yun naman correct. yun eh, importante yung maranasan nila yung training. Mm, Parang bonus na 'pag nanalo, edi thank you Lord, 'pag hindi, thank mm, you Lord. Kasi masaya pa rin po talaga mm. parang gano'n po. Jovel, itong mga competitions na 'to, you're not just teaching them, you're also part of the group, 'no? You also Yes perform po, or yes oh, po. Da-dance din po sabi ko habang kaya pa. So, parang na-e-enjoy ko rin po na mag-dance with them at saka pangpadagdag po siyempre okey. mas madami kayo sa stage mas maganda po Mm, kasi tignan. So, yun po. So, kahit po this year, sasama rin po ako with them to perform. okay, that's good. And then, yung enrollment, is it like per term na nag-e-enroll or ongoing ba yung enrollment? Per term po, yes po. Tas anytime naman po puwedeng sumali pa rin yung mga new students. Mhm, Yeah, anytime naman they can still ano join. Wala naman ako na kunwari term 3 tas late na sila parang okey, I still encourage them oo. to just join and try. Pero yes po Tsaka per term. siguro Tsaka siguro meron parang taster, 'di ba? Parang, "O sige, try mo." Parang gano'n. Trial po, Meron yes. pong ganyan. Yes Oo. po, sa first class po nila at sa mga new students I give out free para at least hindi din ma-pressure yung parents at saka Mm. yung mga kids po. Opo. Para dun sa mga nanonood, nakikinig po 'no, ito po yung contact details ni Jovel ng, Euphoria Dance Studio. Ang mobile number po is 022-566-2549. Ang email po ay, jovel.nunez@yahoo.com 'no. At ang website naman po ay, www.euphoriadancestudio.co.nz 'no. Just get in touch, with Jovel. Dun sa mga interesado, kayo mismo o yung pamilya niyo, yung anak niyo ay, gusto niyong ano, matuto sila. Kasi parang sports din kasi itong dance, eh, yung sports, character development yun, 'di ba? Itong dance, it develops the character kasi nandiyan yung discipline, nandiyan yung counting, nandiyan yung lahat, may ano, eh, Hmm, tsaka nandiyan din yung like Jobel was saying, yung competition, manalo matalo 'no, parang yeah, it is, ano talaga na nakakaano ng character ng isang tao 'no. Ako kasi hmm, Jobel, eh, mahilig ako sa musika 'no. hmm, Talagang never ako natutong yung sayaw na modern, maski pops hmm. ang sayaw ko, yung maski papaano parang gano'n. Maski Kaya ah, siguro pero I really appreciate and of course, I really look up to yung mga young entrepreneurs like you 'no, with hmm, all this, siyempre the business climate is challenging but because of your passion is you still pursue and do hmm, this, things. Now, Jobel, ano ang mensahe mo dun sa mga yung may passion, whether it's photography, whether it's, dance, whether it's cooking, may passion ka and then ano ang masasabi mo sa kanila for their passion? What should they be doing dito sa hmm. passion? Ako honestly po, my advice and when it comes to my students is really follow your heart at the end of the day para at least you won't have any regrets when you grow older. Sabi ko nga, Mm, I know it's challenging to have your parents and your friends telling you na you have to do this and you have to do that, but sometimes you have to sit down and really meditate through your ano din thoughts. What do you really want at the end of the day? What makes you happy? Because mhm, kahit na sundin mo yung parents mo or yung mga friends mo, parang it will bite you in the ano pa rin in the end, eh, parang 'pag
tumanda ka rin mare-realize mo na hindi ka masaya kasi hindi mo sinundan yung sarili mo. So parang my advice is really follow your heart, then hone your skills more, training, research, take classes. Parang you have to be lagi kang maging estudyante. Parang kailangan lagi kang naglo-look forward to train from different people para that open-minded ka na hindi alam ko na lahat. Parang laging dapat nag-a-ask ka ano dapat yung mga gawin para at least nag-grow ka pa rin as a person and as anything that you want to become. And yeah, when you want to open a business, it's really challenging. I think it's not for everyone as well. Honestly, business kasi people would just think na business kasi dadami pera mo. But at the end of the day, parang wala palang sick leave, wala ka palang leaves, wala ka palang bayad, pag wala ka talagang parang ang dami niyang challenges, but at the same time, lahat in life mahirap eh. Just have to find what works for you. But if you want to open a business, find your passion para kunwari hindi man maging successful or hindi man siya maging okay and when it comes to how many years, hindi mo alam kung magiging okay ba, parang happy ka pa rin, hindi siya yung parang napilitan lang na kunwari nag-open ako ng coffee shop kasi lang gusto ko magka-business. So kunwari in 3 to 4 years na bankrupt ako or whatsoever, parang nade-depress ka talaga kasi hindi yun yung line of mo, hindi yun yung strength mo eh. But I always tell myself na kunwari yung euphoria in how many years hindi man siya maging okay or kunwari biglang yung economy or magka-COVID man ulit or something, parang hindi ako malulungkot, para magiging happy pa rin ako because God or the universe gave me parang time or experience to have that 4 years or how many years man. Parang hindi ka malulungkot kasi alam mong happy ka doing that. Yes. Rather than just doing it, kaya nag-coffee ako, oh my God, walang something. Talagang feeling ko ma-depress talaga ako, maubos yung pera ko kasi hindi siya yung gusto ko eh. So, my advice is really pursue the thing that you really love. So, yeah, minsan meditate through it. Ito ba talaga yung strength ko? Write it down. I used to write down all of my strengths and I don't usually focus on my weaknesses. I really focus kung what should, kasi minsan ang daming nating gustong gawin sa life na hindi mo alam kung sa dami. Kunwari, ang dami kung saan ka magaling, pero you just really have to go back kung ano talaga yung sa tingin mong nagpapasaya sa'yo. And I think then yung passion, yung naniniwala rin ako yung kaya mong makapagbigay din sa ibang tao. Kasi it's not just for yourself. So feeling ko mas masarap siya when you serve other people. So when it comes to teaching, di ba po yung happiness, yung growth, yung paglalapit sila sa feeling ko ang galing ko na kasi yung parang mas okay yon. So kahit ako po yung dreams ko ngayon, it's not about myself anymore. It's about the students and the people that I touch. So parang mas may nilook forward po ako every day kasi that's my goal at the end of the day is how many lives was I able to touch for today. Parang yun po yung lagi kong mantra. Parang okay, how many lives should we touch for today? Kahit mapasaya natin for kahit 5% lang for today, parang ganun. So parang mas po siya, fulfilling bago makatulog sa gabi. So yeah, maybe find a passion that really will touch other people's lives. Parang ganun po. Para at least masarap po sa pakiramdam yung makapagbigay without asking anything in return. Parang ganun po. Very well said, Jubel. Yan po mga kabarangay, narinig nyo pa at find your passion, no? Find your why, kung ano yung ginagawa mo. Kasi if you have that, at least naka-angkla ka doon. Kung ano man yung mangyayari, meron ka ng kung saan man naka-angkla na yun. All the best sa iyo, Jubel. Looking forward to see you this May and probably in June sa Wellington. I will, etong mobile number na to, di ba, yung ina-announce natin, that's your mobile or the company, that's yours, di ba? Yes po, personal number. Save ko ngayon para doon na tayo pagkita-kita. So thank you so much, Jubel, and all the best. Yes. And, thank you so much po. Thanks so much. Thank you so much po for sige para po. ma-push natin, para ma-promote natin sa Wellington o kung saan pa. No? At syempre, tulong-tulong tayo dyan.
So, thank you so much, Jobel. Sa ngalan po ni Jobel Junco Nunez, ang ating kapanayam na teacher po sa Christ Church. At kami po ay nagpapasalamat na pinayagan niyo kami pumasok sa inyong mga tahanan, sa inyong mga puso sa mga panahon na ito. Maraming salamat. Thank you. Take care and God bless. Goodbye for now. Thank you po, Direk Rene. Thank you so much. Bye-bye po.